Welcome to Pantasya Stories. Don't forget to subscribe. Maraming salamat. Dear Pantasya Stories, ako pala si Kaloy. Bakit pag malaya mong gawin ang isang bagay parang pangkaraniwan ang pakikitungo at atensyon natin, normal na sigla at pag-iisip? At kung sakaling bawal may kakaibang pakiramdam at parang misteryong bumabalot sa bagay na yun. Likas na sa atin bilang tao ang maging mausisa at ang sumubok ng kakaiba at minsan ay mapanganib na bagay. Ika nga ng matatanda, alam na nga na bawal hala sige pa rin. Kakauwi ko lang galing Saudi Arabia pagkaraan ng halos 4 na taong pagtatrabaho doon. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita ang aking pamilya at syempre, matagal-tagal na rin akong alam nyo na hindi nakakapag-change oil. Si Maria ang pangalawa kong asawa ay kahit 42 na ay maayos itong manamit at maingat naman sa katawan. Matagal ko na hindi nahahawakan ito, bulong niya sa akin. Habang hinahagod niya ang alaga ko. Pasok mo na ang sabi ng asawa ko, sunod pa niya. Mamaya na, sagot ko, ngunit muli niya sinabi na ipasok ko na. Sarap, puta na miss ko talaga to ang sabi niya sa akin. Ang tigas ang sunod niyang sambit, hindi mapakali ang asawa ko habang binabaon ko ang matigas kong alaga sa basa niyang hiyas. Bahagyang nagpagiling-giling ito habang sa maibaon ko na lahat. Sinumalan ko ng bombahin siya at halos sumigaw ito sa sarap. Honey, ang laki, sabi nito. Saglit lang ay naramdaman ko na natapos siya. Dahan-dahan akong tumigil ay pinakiramdaman ang umaagos na katas sa junjun ko. Masyado ata ako nasabik sa'yo natapos agad ako. Pahinga muna tayo. Sabi niya sa akin. Nauhaw din ako noon pagkatapos na mahabang foreplay. Gusto mo ng tubig? Tanong ko sa kanya. Sige, sagot niya. Nagbihis ako at kumuha ng tubig sa kusina. Kinabukasan ay dumalaw ang ilan sa mga kaibigan ko at syempre nauwi ito sa inuman. Halos 3 gabi ay puro inuman sa bahay. Aalis kami ni Mereng Jani sa Biyernes. Wika ng aking asawa, saan kayo pupunta? Tanong ko, nakapangako ako na sasamahan ko siya pumunta ng Manawag. Sagot nito, hindi ba birthday ng anak mo sa Sabado? Ilang araw ba kayo dun? Sino mag-aasikaso sa mga bata? Sunod-sunod kong tanong, wala naman balak ata si Jane na handa. Linggo ng gabi na siguro na kami makakauwi kasi linggo ang pista doon. Ikaw na muna mag-asikaso sa mga bata, honey. Bahagyang nainis ako dahil hindi ko akalain na may iwan ako kasama ang mga anak ni Maria. Wala akong anak sa una kong asawa at nagkahiwalay naman kami ng maayos nang sumama ito sa kapenpal nitong Meksikano. Pinakilala ng kaibigan ko si Maria sa akin, biyuda at may 2 anak. Si Jane, 19 taong gulang at nag-aaral sa kolehiyo, at si Maine, 18 taong gulang at nasa high school pa lang. Malapit naman sa akin ang mga bata pero hindi talaga ako mahilig mag-alaga at mag-asikaso sa bahay. Umalis ako kinabukasan para pumunta sa agency at kunin ang natitira ko pang sahod at subukan maghanap ng bagong job offer. Pag-uwi ko ay naabutan ko ang kaibigan ng asawa ko na si Johnny sa sala habang kausap ang anak-anakan kong si Jane. Dumating ang Biyernes at hinatid ko ang asawa ko sa bahay ng kanyang kaibigan at umalis na sila patungong Manawag. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ng panganay ni Janice. Pa, meron tumawag sa'yo ni ka daw pangalan. Sabi niya, nagulat ako dahil bihira akong tawagin papa o daddy ng mga bata at kadalasan at Tito Alex ang tawag sa akin ng dalawa. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Nika. O ano kita tayo? Tanong ko kay Nika, yun nga sana sasabihin ko sa'yo Umalis daw si Maria sabi ng anak niya. Sambit ni Nika, napansin ko na pabalik-balik si Jane na parang naghihintay. Inisip ko baka najispia ito at nakikinig sa usapan namin ni Nika. O paano tawagan mo na lang ako pag nandoon ka na ha? Huling tanong ni Nika sabay putol sa usapan namin. Muli at tinignan ko si Jane. Pasino yun? Si Nika ba yun? Tanong ni Jane. Meron lang tinanong. Sagot ko. Pagkatapos marinig ang sagot ko ay sabay alis niya. Umupo ako sa sala sabay bukas ng deal. Matagal na rin kami hindi nagkikita ni Nika. Kamusta na kaya siya? Isip-isip ko, ilang sandali ay bumalik si Jane. Sabay upo sa tabi ko. Ano na naman yun? Tanong ko sa kanya, habang tinititigan ang dalagang anak ni Maria. Pa, meron ka pang pera? Tanong ng dalaga, ha? Tanong ko pero parang alam ko na patutunguhan ng usapan na yun. Birthday ko na sa bukas, Sabado, sabi niya. Sabi nga ni mama mo, singit ko agad. Bakit mo tinatanong kung may pera ko? Hihiram ka? Tanong ko kay Jane, pa, pwede? Kasi lalabas na lang came ng friends ko. Sabi niya, magkakano naman kailangan mo? Alangan kong tanong sa kanya, pa 2,000 sana. Please gagawin ko lahat papagawa ninyo.
Utusan niyo ako gagawin ko. Please ha, nagmamakaawa ni Jane. Hindi man kami tunay na magama nito ay malapit na rin sa akin ang mga bata. Sige pero huwag na huwag mo sasabihin sa mama mo, bilin ko sa kanya. Opo pa, baka magalit sa atin yun. Sabihin ko na lang ay nilibre ako ng friends ko. Ihe. Thanks pa, napayakap sa akin sa tuwa ang dalaga ni Maria. Sige bago ka umalis bukas bibigay ko yung pera mo ha. Sabi ko sabay yakap ulit ang dalaga. Kinabukasan ay hinatid ko sa lola niya si Maine at pagdating ko ay nakita ko na nakabihis na si Jane. Nagulat ako sa ganda ng anak ni Maria. Parang kailan lang ay high school ito medyo mataba at tagyawatin, ngunit ngayon ay bilugin at makinis. O yan ha, ingat kayo ha huwag ka masyado magpagabi. Enjoy at happy birthday. Tatalikod na sana ako, sabay yakap ulit at hinalikan pa ako sa pisngi ng anak-anakan ko. Pagkaalis na Jane ay naligo ako at nagbihis pang alis sabay tawag kay Nika. Nagpunta ako ng ermita at nakipagkita kay Nika. Kamusta na? Sabay yakap sa akin ni Nika. Ito mabuti, ikaw mukhang lalo tayong sumsexy ah. Si Nika ay kapatid ng una kong asawa na meron agency na nagpapadala sa ibang bansa. Nagpapatulong ako sa kanya dahil hindi na ulit ako tinanggap sa dati kong agency. Gabi na nang makauwi nagulat na lang ako ng kasunod ko si Jane at isang kaibigan nito. Mukha nag-enjoy kayo ah? Tanong ko, nakainom pa ata, pahabol ko, medyo lang po, sagot ng kaibigan ng anak-anakan ko. Sorry tito nagkasayahan lang. Sagot din ni Jane sa akin. Pumasok na si Jane sabay alis ng kaibigan. Dumiretso na rin ako kwarto pero hindi ako makatulog. Ihi sana ako pero naunahan ako ni Jane at tipong naliligo ito. Bumalik na lang ako sa kwarto at humiga. Naidlip ako sandali at nang magising ako ay agad ako pumunta sa banyo. 9:00 na pala pinuntahan ko si Jane para utusan. Pagkatok ko ay biglang bumukas ang pinto. Hindi pala nakasarado ito kaya bumukas. Nakita ko si Jane na nakahilata sa kama, kaya lumapit ako para gisingin ito. Napansin ko na himbing at amoy beer pa ito. Makinis ang hita niya at mabibilog ang mga ito. Napansin ko rin ang matambok na dibdib nito at malapad na balakang. Hinawakan ko ang balikat niya para gisingin. Malambot at makinis ang balat niya. Hinagod ko ito papunta sa kanyang batok. Hinimas-himas ko naman ang hita nito at napansin ko na nakapanti lang ang dalaga. Agad akong naginit sa nakita ko kaya patuloy ako sa paghimas-himas sa hita nito. Ipinasok ko ang kamay ko t-shirt nito kapap ang tambok sa panty nito. Little sad malambot virgin pa kaya itong dalagang ito. Isip-isip ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko at inilabas ko na ang kanina pang matigas kong jonjon at marahang hinimas ito. Himbing na himbing ang dalaga palibhasa ay nakaino, kaya lalong lumalakas ang loob ko, at unti-unti ay isiningit ko ang hintuturo ko sa singit niya. Malambot na balat, sabi ko sa sarili. Marahan at unti-unti ay ipinasok ko ang daliri ko sa loob ng dalaga hanggang naapuhap ko ang biyak nito. Pinagmamasdan ko sa pagkakatulog si Jane, habang nilalaro ko ang kife niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay napansin ko na unti-unting nababasa ang daliri ko at dumudulas ang loob ng dalaga. Mahina naman humihilik ang dalaga kaya lalo akong nag-enjoy sa ginagawa ko. Naidlip ako sa aming kwart at nagising na lang ako nang marinig kong kumakatok si Jane. Pa, kay na tayo 11:00 na, sigaw ng dalaga. Bumaba ako at nakita kong nakahain na ang mesa. Pasensya na nakatulog ako, sabi ko sa dalaga. Ako nga rin eh. Pa, masakit, sabi na dalaga. Ang alin? Tanong ko agad. Ulo ko para akong may hangover. Sagot nito, uminom ka ng aspirin ng matanggal yan. Sabi ko sa dalaga, nakikiramdam ako kung alam niya ang nangyari sa kanya. Ngunit natapos kaming kumain ay wala itong ipinakita o ipinaramdam.